palayain ninyo po ang papa ko, at tutulungan ko kayong makalakat muli, kagalang-galang na hukom. Ang bulwagan ng korte ay umalingaw-ngaw sa malupit at mapanuyang tawanan. Isang 8 taong gulang na batang babae ang nangahas na hamunin ang kinatatakutan at pinakakilalang hukom sa buong siyudad. Isang lalaking nakaupo sa silyang de gulong, humalahak ang hukom. Pinagtawanan at kinutiyangang lahat ng naroron ang bata hanggang sa ang imposible at milagrosong pangyayari ay nagsimulang maganap. Ang matuyo at matalas na tunog ng pagpukpok ng martilyo ng hukom ay dumagundong na parang kulog sa matatayog na pader ng Manila Hall of Justice. Musika, siksikan ang matao sa galerya. Sa likuran, nakukumpulan ang mga mamahayag. Ang kanilang mga kamera ay sabay-sabay na nakahanda upang kunan ang sandali ng pagbabangahatol na hinihintay ng lahat. Inayos ng mga abogado ang kanilang mga kurbata habang binabasa ang nga dokumento at nagbubulungan sa isa't isa. Ang pamilyang akusado ay tahimik na humihikbi, mahigpit na hawak ang mabasang panyo, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa likod ng isang malaki at nangingibabaw na mesa na gawa sa maitim na kahoy ng narra, nakaupo si Hukom Alejandro de Leon. Kilala si Hukom de Leon sa buong lungsod, hindi lamang dahil sa kanyang reputasyon bilang isang walang awa at malupit na tagahatol, kundi dahil na rin sa silyang de gulong na naging bahagi ng kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang tanging alam ng lahat ay isang malagim na aksidente ang kumuha sa kakayahan ng kanyang mabinti na makalakad. Mula sa malagim na aksidenteng iyon, ang katigasan ng kanyang puso ay tumubo na parang isang baluting bakal. Hindi niya pinahihintulutan ang anumang apela sa emosyon, hindi kailanman tinanggap ang mga desperadong pakiusap at hindi nakpakita ng kahit katiting na awa kaninuman. Para sa kanya, ang batas ay ganap, malamig at pinal. Ang kasong nakakuhang kanyang atensyon sa umagang iyon ay, sa kanyang pananaw, napakasimple at malinaw. Si Jose Reyes, isang lalaking inakusahan ng pagnanakaw sa pondo ng gobyerno, ay nakaupo sa panig ng mga akusado. Ang kanyang kamay, na nakaposas sa kanyang harapan, ay bahagyang nanginginig. Hindi siya isang marahas na kriminal at hindi kailanman nakasakit ng sinuman, ngunit sa mahigpit na panukat ng batas, siya ay isang malaking kriminal na nagnakaw ng pondo mula sa isang programa ng gobyerno na para sa mga mahihirap. Malaki ang halaga at hindi maiwasan ang mabigat na parusa. Si Jose ay nakayuko. Ang kanyang mabalikat ay pasan-pasan ang bigat ng kahihiyan. Alam niyang nakamali siya, isang pagkakamaling hindi na mababawi, at alam din niyang may mabigat itong kabayaran. Ngunit ang mas nagpapahirap sa kanya kaysa sa nalalapit na pagkakakulong ay ang katotohanang naroron ang kanyang anak na babae, pinapanood ang lahat ng nakakahiyang pangyayari. Si Maya, ang anak ni Jose, ay 8 taong gulang pa lamang. Ang kanyang malalaki at kumikinang na mga matang kulay kape ay sinusundan ang bawat galaw sa loob ng korte na parabang sinusubukang unawain ang mundong ito na napakakumplikado para sa kanya. Nakaupo si Maya sa unang hanay galerya, katabi nga kanyang lola, ang matandang babay, na puti na ang buhok ay mahigpit na hawak ang kamay nga kanyang apo, sinusubukang magbigay nga kahit kaunting alif. Musika. Inayos ni Hukom de Leon ang kanyang salamin at binuklat ang mga dokumento ng hatol na nasa kanyang harapan. Ang kanyang malalim at mababang boses ay bumasag sa matinding katahimikan. Akusado, Jose Reyes, ikaw ay inakusahan ng pagnanakaw ng 5 milyong piso mula sa pondo ng publiko. Ang ebidensya ay malinaw, walang puwang para sa anumang pagtutol. Ang korteng ito ay hindi kailanman magpapahintulot sa krimen laban sa mamamayan. Napalunok nga lawe si Jose, nais niyang magsalita, nais niyang ipaliwanag na ginawa niya ito dahil sa desperasyon, na ang kanyang asawa ay may malubhang sakit, na ang magabayarin sa ospital ay patong-patong at wala na siyang ibang magawa.
Ngunit ang lahat ng salitang iyon ay namatay sa kanyang lalamunan bago pa man makalabas. Alam niyang walang silbi ang anumang dahilan dito lalo na sa harap ng lalaking ito na walang puso at kaluluwa. Walang awang ipinagpatuloy ng hukom ang pagsasalita. Ang akusado ay hinahatulan na 12 taon na pagkakakulong, walang karapatan sa apela o pag-usad sa mas mataas na korte. Ang batas ay malinaw at ito ay mahigpit na ipatutupad. Isang bulungan ang kumalat sa loob ng korte. 12 taon iyon ay parang isang kawalang hanggan sa buhay ng isang tao. Ang ilan ay umiling sa awa, habang ang iba naman ay bumuntong hininga sa kasiyahan sa kabigatan ng parusa. Ang mga mamahayag ay mabilis na nagsusulat sa kanilang mga kuwaderno. Alam na ang nakakagulat na headline na ito ang magiging palamuti sa balita sa gabi. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang manipis at nanginginig na boses ng bata ang bumasag sa mabigat na hangin na parang isang matalas na patalim. Sandali lang po. Lahat ay sabay-sabay na napalingon. Ang batang si Maya ay nakatayo na. Noong nakaupo pa siya, ang kanyang payat na mga binti ay halos hindi sumasayat sa sahig. Ngunit ngayon, siya ay nakatayo ng tuwid. Nakatitik ng diretso sa hukom na may determinasyong hindi akma sa kanyang edad. Desperadong bumulong ang kanyang lola, sinusubukang hilahin ang kanyang apo pabalik sa upuan. Maya, anak, umupo ka. Huwag, hindi pwede to. Ngunit dahan-dahang tinanggal ng bata ang kamay ng kanyang lola at humakbang pasulong. Ang kanyang luma at sira-sirang sapatos ay gumawa ang halos hindi marinig na tunog sa malamig na sahig ang korte. Huminto siya sa gitnang pasilyo sa pagitan ng galerya at ng mesa ng hukom, itinaas ang kanyang baba. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, ang kanyang boses ngayon ay mas malakas at mas matatag. Pakiusap po, huwag ninyong kunin ang papa ko. Isang ganap na katahimikan ang sumunod. Walang sinuman ang nangahas gumalaw. Maging si Hukom de Leon, na laging may perpektong kontrol, ay nakpakita ngang bahagyang pagkabigla. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang katawan pasulong, at ang kanyang mata sa likod ng salamin ay nanliit. Bata, sabi niya sa isang tuyong tono, hindi ito lugar para sa mga bata. Bumalik ka na sa upuan mo. Ngunit hindi natinag si Maya. Ang kanyang maliliit na mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran, bahagyang nanginginig, ngunit hindi siya umatras. Kaya ko po kayong tulungan, bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Kung palalayain ninyo po ang papa ko, kaya ko po kayong tulungang makalakat muli. Sa isang iglap, sumabog ang buong korte. Isang matinis, malupit, at mapanuyang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako. Ang mga abogado ay halos matumba sa kanilang mamesa sa lakas ng pagtawa. Nagkatinginan ang mga mamahayag na hindi makapaniwala at ang ilan ay nagsimulang kumuhang litrato, kumukuhang flash para sa kakaiba at katawa-tawang sitwasyong ito. Isang lalaki sa ikalawang hanay ang sumigaw na may boses na puno ng pangungutya. Naging sirko na bato. Mukhang magmamadiik yata ang munting binibini. Sumagot ang isa pa habang humahagikik. Tawagin nan noon sir, magbenta na tayo ng tiket. Ang lola ni Maya ay napahagulhol. Tinatakpan ang kanyang mukhang dalawang kamay dahil sa kahihiyan. Sa panig ng akusado, desperadong sinubukan ni Jose na tumayo. Maya, anak, hindi. Pakiusap, wag mong gawin yan. Bumalik ka na sa upuan mo. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ng magwardiya at marahas na itinulak pabalik sa kanyang upuan. Walang magawa siyang humikbi habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na maging katatawanan sa harap ng malupit na karamihan. Naramdaman ni Maya ang init sa kanyang mamata, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang kanyang maluha. Hindi niya pinansin ang tawanan, ang sigawan, ang lahat ng pangungutya. Tanging sa hukom lamang siya nakatitig. Nanginginig ang kanyang malabi, ngunit ang kanyang masalita ay malinaw na lumabas. Hindi po ako nagsisinungaling, kagalang-galang na hukom. Kaya ko po kayong tulungang makalakat, pangako po.
Tinitigan ng hukom ang bata na may halong pagamak at isang mas malalim na bagay na sinusubukan niyang itago. Ilang taon na siyang walang pakiramdam sa kanyang mabinti at matagal na siyang sinabihan ng mga doktor na hindi na siya makakalakad muli. Ang kabiguan, ang tahimik na galit, pag-ubo at ang sakit ng mga gabing walang tulog habang iniisip ang sarili na muling naglalakat ay nakaukit na sa kanyang mga buto. At ngayon, ang batang ito sa kanyang harapan ay nanganggakong imposible. Dapat sana ay tinawag na niya ang mapulis para ilabas ang bata sa korte. Dapat sana ay ipinukpok na niya ang kanyang martilyo para ibalik ang kaayusan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, wala siyang magawa. Marahil ay dahil sa kuryosidad o marahil ay dahil sa isang malayong alaala ng isang nakaraan kung saan naniniwala pa siya sa mahimala na higit pa sa malamig na tekstong batas. Dahan-dahang itinaas ni Hukom de Leon ang isang kamay at ang magulong korte ay biglang tumahimik na parang sa isang himala. Inayos niya ang kanyang silyang degulong upang mas mapalapit sa gilid ng mesa at tinitigan ang batang malamig na tingin. Siga, bata, nagsimula siyang magsalita na may mapanuyang tono. Bibigyan kita nga eksaktong 1 minuto para patunayan ang sinasabi mo at kapag nabigo ka, kapag lumabas ka na sa iyong mundong punong imahinasyon at naharap sa malupit na katotohanan, matututunan mo ang isang mahalagang aral. Ang katotohanan ay hindi kailanman sumusuko sa mga pangakong walang laman. Ang tensyon ay halos mahahawakan sa hangin. Ang mamatang lahat ay nakatuon kay Maya. Humingang malalim ang bata. Pinunasan ang maluhang namumuo sa kanyang mga mata at nagsimulang maglakad patungo sa mesa ng hukom. Ang bawat yapa ng kanyang maliliit na paa ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan. Ang korte, na ilang sandali pa lang ay puno ng mapanuyang tawanan, ngayon ay pinapanood ang eksena na may halong pagkamangha at morbid na kuryosidad. Ang ilan ay sabik na naghihintay sa sandali ng kanyang kabiguan, ngunit ilan lamang ang nakaramdam ng paninikip sa kanilang dibdib, isang hindi may paliwanag na pakiramdam na may isang malaking bagay na malapit ng mangyari. Huminto si Maya sa harap ng silyang degulong. Napakaliit niya kaya't kailangan niyang itinggala ng husto ang kanyang ulo para matitigan ang mata ni Hukom de Leon. At may lakas ng loob na hindi kapanipaniwala para sa kanyang edad, iniabot niya ang kanyang kamay sa hukom. Kailangan niyo pong maniwala. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Kung hindi po kayo maniniwala, walang mangyayari. Nagpakawalan ng tuyo at mapait na tawa si Hukom de Leon. Maniniwala, bata, marami na akong pinaniwalaan sa buhay ko, at lahat ng iyon ay nagtaksil at bumigo sa akin. Ngunit hindi sumuko si Maya. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mata at dahan-dahang inilagay ang kanyang maliliit na kamay sa hindi gumagalaw na mga tuhod ng hukom. Ang pagdampi ay napakalambot, halos sagrado, at bumulong siya sa isang boses na si Hukom de Leon lamang ang makakarinig. Pakiusap po, hayaan ninyong manatili ang papa ko sa tabi ko. Sa sandaling iyon, may nagbago. Naramdaman ito ang hukom sa buong katawan niya. Hindi ito isang pangingilik, hindi rin sakit. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na parang isang bagay na nanahimik sa loob ng maraming taon sa ganap na katahimikan ay nagigising sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sinubukan niyang balewalain ang pakiramdam, sinubukang tumawa muli, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang makamay ay humigpit sa hawakan ng kanyang silyang degulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang walang awang hukom na ito ay nakaramdam ng takot na tumatagos hanggang sa kanyang mabuto. Ang korte ay nanatiling tahimik na parang patay. Walang nangahas huminga ng malakas. Sa gitna ng impossible at surreal na entablado na ito, isang 8 taong gulang na batang babae ang humaharap sa imposible, armado lamang ng dalisay na pananampalataya, dala ang huling pag-asa na may ligtas ang kanyang ama. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi, halos hindi ka makahinga sa bigat na hangin. Lahat ng mata ay nakatutok sa di makatotohanang tanawin. Isang 8 taong gulang na babae na nakapatong, ang makamay sa manhit na tuhod
ng pinakakinatatakutang hukom sa lungsod. Si Maya ay nakapikit pa rin, ang kanyang ngalabi ay bumubulong ng mga salitang hindi marinig, ang kanyang pahinga ay kalmado, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi niya may paliwanag ng may lohika kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit alam niya sa kanyang kalooban na ito ang dapat niyang gawin. Isang hindi may paliwanag, malalim, at tiyak na paniniwala ang tumitibok sa kanyang munting puso. Samantala, si Hukom Alejandro de Leon ay malayo sa pagiging kalmado. Ang kanyang mukha, na karaniwang perpektong malamig at walang awa, ay nakpakitang bakas ng tensyon. Ang mga ugat sa kanyang sentido ay umumbok at nagsimulang mamuo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Humikpit ang kanyang pagkakahawak sa mga braso ng kanyang silyang degulong hanggang sa mamuti ang kanyang mabuko. Ang kakaibang pakiramdam ay hindi humihinto. Hindi ito sakit o discomfort. Tila may isang napakaliit na presensya na umuusbong sa isang lugar na dati walang laman, para kang nakakulong sa isang madilim na silid sa loob ng maraming taon at biglang may nagbukas ng siwang sa pinto, nagpapasok ng isang sinak ng liwanag. Ngunit hindi niya ito maaring payagan, hindi niya mapaniwalaan. Itinayo niya ang kanyang buong buhay sa mga konkretong katiyakan at hindi mapag-alinlangan ng katotohanan. Ang aminin na kayang gawing posible ng isang bata ang imposible ay nangangahulugan ng pagguhong lahat ng lohika at sistemang batas na kanyang ipinaktanggol sa buong buhay niya. Sinubukan niyang bawin ang kanyang kahinahunan sa pamamagitan ng pag-ubo. Musika, tama na yan bata. Tapos na ang iyong maliit na dula, ngunit ang kanyang boses ay hindi kasing tigas ng kanyang nais. May bahagyang bitak dito at ilang tao ang hindi nakaligtaan ang sandaling pag-aatubili na iyon. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang nga mata. May mga luha sa mga ito, ngunit hindi ito luhang kalungkutan. Ito ay isang bagay na iba. Ito ay pag-asa. Tiningnan niya ang hukom na may ekspresyong napakalma na nakakabagabag sa sinumang makakita. Hindi pa po tapos, kagalang-galang na hukom, malumanay niyang sinabi, kailangan pa pong kaunting oras. Muling sumabok ang tawanan, mas malakas at mas malupit kaysa sa dati. Oras? Anong oras? Oras para gumawangang palusot, sigawangang isang tao mula sa likuran ng galerya. Hayaan mo na siya. Nakakuha naman, di ba? Hagigik ang isa pa, isang mamamahayag ang bumulong sa kanyang katabi, sapat na malakas para marining lahat. Magandang scoop to, batang may delusyon. Pinahinto ang paglilitis gamit ang imposibleng pangako. Magiging viral ito sa internet. Ang lola ni Maya ay napahagulhol, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mapalad. Gusto niyang yakapin ang kanyang apo at ilabas ito mula sa impyernong lugar na ito. Ngunit tila naparalisa ang kanyang buong katawan at hindi siya makagalaw ni isang hakbang. Sa paninga akusado, si Jose ay tuluyan ng gumuho. Mainit na luha ang walang tigil na dumadaloy sa kanyang mapisngi. Ang panorin ang kanyang anak na brutal na kinukutya sa harap ng isang sadistikong karamihan ay parang kutsilyal na itinusok sa kanyang puso. Sumigaw siya sa paos na boses, muling sinusubukang tumayo. Maya, anak, pakiusap, halika na dito. Huwag mong sirain ang sarili mo ng ganito. Ngunit mas marahas siyang pinigilan ng mga guwardiyan gayon. Usa sa kanila ang gumunggol na may nagbabantang boses, tumahimik ka. Gusto mo bang kalatkerin palabas ng korte? Napahikbi si Jose na parang isang hayop at yumukyok. Wala na siyang pakialam sa sentensya o sa mga taon ng pagkakakulong na naghihintay sa kanya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak at walang magawa siyang pinanud habang ang kanyang kaisa-isang anak na babae ay walang awang niyuyurakan sa harap ng malupit na karamihan. Huminga ng malalim ang hukom upang wakasan ang katawa-tawang palabas na ito. Hinawakan niya ang kanyang martilyo upang ibalik ang kaayusan at ipukpok ito sa mesa. Ngunit habang ginagalaw niya ito, may pumigil sa kanyang kilos. Naramdaman niya ang isang napakaliit, halos hindi mapapansing pangingilig sa kanyang kaliwang binti.
Natigilan siya bago niya maitago ang kanyang ekspresyon. Sa isang napakaikling sandali, lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Imposible. Isang psikolohikal na ilusyon lamang ito. Isang pansamantalang huni-huni ng aking utak na dulot na walang katuturang sitwasyong ito. Ngunit ang pangingilik ay hindi huminto. Sa halip, ito ay lalong lumakas. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata para piliting alisin ang nakakatakot na pakiramdam na ito. At nang muli siyang magmulat, ang kanyang nga mata ay nagtagpo sa makamata ni Maya. Ang maliit na bata ay nakatitig sa kanya na may malalaking nga mata na punong hindi matinak na katiyakan. Nagsimula na po, di ba? Bumulong ang bata sa isang napakaliit na boses na siya lamang ang makakarinig. Hindi makasagot ang hukom. O sa halip, hindi niya kayang sumagot. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan. Desperado niyang iniwas ang tingin. Ibinaling ang kanyang nga mata sa dokumentong nasa harapan niya. Sinusubukang tumakas ng mabilis pabalik sa pamilyar na balangkas ng matuntunin at pamamaraan na magpoprotekta sa kanya. Itutuloy natin ang paglilitis. Ipinahayag niya sa isang boses na pilit niyang pinatatag. Ang akusado, si Jose Reyes, ay agad na ililipat sa kulungan upang maghintay. Alam niyo po ba kung bakit ginawa iyon ng papa ko? Biglang pinutol ng boses ni Maya ang sentensya ng hukom. Hindi ito isang sigaw. Ito ay isang simple at direktang tanong, ngunit mayroon itong napakalalim na sakit na nagpatahimik sa buong korte sa isang iglap. Kumunot ang noong hukom. Ano? Alam niyo po ba kung bakit niya kinuha ang prang iyon? Muling nagtanong ang bata. Ngayon ay tumitingin sa matao sa loob ng korte. May nakakaalam po ba sa inyo dito? May nagtanong po ba kahit minsan? Isang matabang piskal na may makapal na salamin ang umubo at sumagot ng may pagmamataas. Bata, hindi mahalaga ang motibo. Ang isang krimen ay isang krimen. Hindi po. Mahalaga po yon. Ang boses ni Maya ay nagkaroon ng lakas at umalingaw-ngaw sa loob ng korte. May sakit po ang mama ko. May cancer po siya at ang gamot niya, musika, ay sobrang mahal. Walang bakanteng kwarto sa pampublikong ospital. At si mama ay mamamatay na. Isang mabigat na bulungan ang dumaan sa korte. Ilan sa mga taong kanina lang ay nangungutya. Sa bata ay nagpakita ng hindi komportableng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sinubukang sumingit ni Jose sa basak na boses. Maya, anak, hindi mo na kailangang gawin yan. Kailangan pa. Humarap si Maya sa kanyang ama. Sa wakas ay tumutulo na ang mga luha. Kailangan nilang malaman. Hindi po magnanakaw ang papa ko. Sinubukan lang po niyang iligtas si mama. Yinakap ng lola ang kanyang sarili at humagulhol ng malakas. Ilang babae sa likurang hanay ang lihim na nagpunas ng kanilang mga mata. Ipinagpatuloy ni Maya ang pagsasalita. Sumasabok sa hilaw na emosyon na kanyang pinigilan. Ang papa ko po ay isang tapat na kawani ng gobyerno sa buong buhay niya. Lagi siyang tapat na tao, ngunit nang makasakit si mama, walang tumulong sa amin. Sinabi ngam nga doktor na kailangan niya nga mamahalin at agarang pagamot. Nangutang si papa, ibinenta ang lahat ng mayroon kami, ngunit hindi pa rin sapat. Huminto ang bata para huminga, ang kanyang pahinga ay mabigat. Ngayon, ang maluha ay hindi na mapigilan. Kinuha po ni papa ang pera dahil desperado na siya. Dahil mahal na mahal niya si mama. Pero alam niyo po ba kung anong nangyari? Namatay si mama ilang buwan na ang nakalipas. At ngayon, kukunin niyo pa ang kaisa-isang papa ko mula sa akin. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Wala ng tawanan, wala ng pangungutya. Ang tanging namayani sa hangin ay isang kolektibong pagkakasala at isang hindi komportableng kahihiyan. Tinitigan ni Hukom de Leon ang bata at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang bagay na nagsimulang mabasag. Alam na alam niya kung ano ang sakit na iyon. Ang perpektong desperasyon na nararamdaman mo kapag mahal na mahal mo ang isang tao ngunit hindi mo siya mailigtas. Ang nakakabaliw na kawalan ng magawa habang pinapanood mo ang buhay na dahan-dahang nawawala sa pagitan ng iyong mga daliri.
Nang sabihin ng lahat sa paligid niya nawala ng pag-asa, nang maaksidente siya at sinabihan ng mga doktor na hindi na siya makakalakad muli. Kailangan din niyang tanggapin na ang lahat ng buhay na alam niya ay tapos na, ngunit pinili niya ang kalupitan nun. Ginawa niyang malamig na yelo ang kanyang sakit, ang kanyang kabiguan ay naging isang hindi nababagong katigasan. Naktayo siyang isang napakataas at matibay na pader sa paligid ng kanyang puso kaya't nakalimutan na niya kung paano maawa at makiramay. Musika, ngunit sa sandaling ito, isang 8 taong gulang na bata ang hindi lamang nag-aalok ng isang imposibleng himala, kundi ipinapaharap din sa kanya ang isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa ilalim nga kanyang malamig na puso. Ang batas na walang sangkatauhan ay hindi hustisya, kundi kalupitan. Ang pangingilik sa kanyang kaliwang binti ay lalong lumakas. Ngayon, hindi na ito pangingilik lamang. Ito ay isang pakiramdam ngang mabigat na presyon. Para bang ang dugo na matagal nang natigil at tumigas ay sa wakas ay dumadaloy na sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pahinga ay naging mabigat at mabilis. Pawis ang dumaloy na parang ulan sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang silyang degulong ng napakahigpit na sumakit ang kanyang mabuko. Lumapit pang isang hakbang si Maya. Ang boses ng bata ay malumanay at bumubulong. Huwag po kayong matakot. Hindi ko po kayo sasaktan. Gusto ko lang po kayong tulungan. Tiningnan ng hukom ang bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinahintulutan niyang may tumingin sa kanyang tunay na anyo sa likod ng kanyang malamig at perpektong maskara. Ang kanyang mata ay basa at ang kanyang baba ay bahagyang nanginginig. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Tanong niya sa paos na boses. Ang ama mo ay lumabag sa batas, nakasala siya, nararapat lamang na hatulan ko siya, pero bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti si Maya habang tumutulo ang luha, isang maliit, marupok, ngunit napakadalisay na ngiti. Dahil po lahat ay nararapat bigyan ng pangalawang pagkakataon, kagalang-galang na hukom. Meijing kayo po. Ang masalitang iyon ay parang isang malaking kamao na tumama sa dibdib ng hukom. Hindi niya makayanan ang matuwid na tingin ng bata at ibinaling ang kanyang ulo. Ang kanyang makamay ay nanginginig na parang dahon at kinuha niya ang basong tubig sa mesa at dinala ito sa kanyang malabi. Ang korte ay nasa ganap na katahimikan. Musika, walang nakakaalam kung ano ang sasabihin o kung paano kikilos. Ang paglilitis na nagsimula bilang isang katawa-tawang sirko ay naging isang bagay na ganap na naiba, isang bagay na malalim na tumusok sa mga nakatagong sugat sa pusong marami sa mga naroroon. At pagkatapos, nangyari ang himala. Isang biglang pulikat ang sumiklap sa kanang binti ni Hukom de Leon. Ito ay isang hindi sinasadya, kitang-kita at malinaw na paggalaw. Ang kanyang paa na may sapatos ay gumalaw at bahagyang sinipa ang metal na tapakan ng silyang degulong. Ang metal na tunok na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong korte. May isang taong napasinghap. Isang mamamahayag ang nabitawan ang kanyang panulat. Isang babae ang tinakpan ang kanyang bibig ng 2 kamay. Tiningnan ni Hukom de Leon ang kanyang binti, na may mga matang puno ng takot at pagkamangha. Gumalaw ang kanyang binti. Sa unang pagkakataon matapos ang hindi mabilang na mga taon, tumugon ang kanyang binti sa kanyang utak. Lumapit pang isang hakbang si Maya, muling iniabot ang kanyang maliit na kamay. Kaunti na lang po, bulong ng bata. Konting-konti na lang. Ang lahat sa loob na korte ay napihil ang hiningha. Habang si Jose ay pinapanot ang tanawin na may pusong nakpupumiglas sa pagitan ng pag-asa at hindi paniniwala. Habang ang kanyang lola ay tahimik na nagdarasal, ang imposibleng himala ay patuloy na nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Isang bagay na lubos na sumasalungat sa lohika, agham at katwiran. Isang bagay na walang sinuman ang makapagpaliwanag, ngunit lahat ay malinaw na nasasaksihan. Musika. At sa gitnang lahat ng himala, naroon ang isang 8 taong gulang na batang babay na hindi lamang dala ang pag-asa na palayain ang kanyang ama,
kundi nag-alok din ng posibilidad ng kaligtasan sa isang lalaking nakalimutan na kung paano magpatawad. Ang tunong metal mula sa paa ni Hukom de Leon na tumama sa tapakan ngang silyang de gulong ay parang putok ng baril na bumasag sa katahimikan korte. Sa isang sandali, musika, walang sinuman ang makagala. Tila huminto ang oras, ikinukulong ang lahat sa isang imposible at panandaliang sandali. At pagkatapos, sumabog ang isang malaking kaguluhan. Gumagalaw ang binti niya, may sumigaw mula sa galerya, punong hindi paniniwala. Kitang-kita ko, nakita niyo ba? O nakita ang lahat? Sigaw isa pa habang biglang tumatayo sa kanyang upuan. Ang bahagingang mamamahayag ay naging isang eksenang kabaliwan. Ang matunong ngang shutter ngang kamera ay bumuhos na parang ulan at ang mga flash ay walang tigil na tumatama sa maputlang mukha ngang Hukom. Ang mga mikropono ay itinutulak pasulong at ang mga recorder ay nakabukas sa pinakamataas na volume. Hindi na ito isang ordinaryong paglilitis. Ito ay isang makasaysayang pangyayari. Ang piskal na tiyak sa kanyang panalo ay marahas na tumayo na kalat ang mga dokumento sa sahig. Ang kanyang ekspresyon ay pabago-bago sa pagitan ng pagkabigla at pagtanggi. Imposible. Isa lamang itong involuntary muscle spasm. Karaniwan itong nangyayari sa mga pasyenteng nakasakay sa wheelchair. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon na parabang hindi niya mismo pinaniniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Isang abogado ng publiko na nakaupo sa gilid ang agad na sumagot. Muscle spasm? Ilang taon nang nakaupo si Hukom de Leon sa silyang de gulong na iyan. Mayroon bang sinuman dito na nakakita na gumalaw ang makalamnan ng kanyang binti kahit isang beses? Wala ni isa. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang bulungan ay naging hindi mapigilan. Nagsimulang tumayo ang mga tao para mas makita at ang ilan ay nagmamadaling lumabas upang tawagan ang kanilang mga kakilala. Ang hindi kapani-paniwalang kuwentong ito ay tiya nakakalat sa buong lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Si Hukom de Leon ay hindi makagalaw. Musika, ngunit hindi ito dahil sa pisikal na limitasyon. Ito ay dahil sa purong hilaw na takot. Tinitigan niya ang kanyang binti na parabang ito ay isang kakaibang bagay na nahiwalay sa kanyang katawan. Ang kanyang makamay sa mga braso ng silyang de gulong ay nanginginig ng husto. Samantala, si Maya ay hindi natinag. Nakatayo lang siya sa harap ng Hukom. Ang kanyang nga braso ay natural na nakababa sa kanyang tagiliran. May mga bakas pang luha sa kanyang nga pisngi. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakalma. Isang tahimik na karunungan at kakaibang tiwala sa sarili na imposibleng makita sa isang bata ang bumabalot sa kanya. Kagalang-galang na Hukom, sabingang bata sa gitna ng kaguluhan, sa isang boses na siya lamang ang makakarinig. Musika, huwag po kayong matakot. Magiging mayos din po ang lahat. Ngunit si Hukom de Leon ay nababalot ng matinding takot. Isang primal na takot na tumatagos hanggang sa kanyang nga buto. Dahil nangangahulugan ito na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang matibay at malamig na tore ng nga patakaran na kanyang itinayo upang suportahan ang kanyang buhay pagkatapos ng malagim na aksidente. Musika ay ganap na gumuho. Kung kayang gawing possible ng batang ito ang imposible, gaano karaming katotohanan ang kanyang niurakan, tinawag na mga walang katuturang imahinasyon, gaano karaming katapatan ang kanyang binaliwala upang maprotektahan ang kanyang malamig na katwiran. Katahimikan, panatilihin ang kaayusan sa korte. Ang may autoridad na boses ng clerk ay bumasag sa ingay. Kagalang-galang na Hukom, paano po natin ipagpapatuloy? Lahat ng tingin ay napunta kay Hukom de Leon, naghihintay sa kanyang sagot, ngunit hindi niya mabuksan ang kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila barado, at ang kanyang isip ay umiikot sa libu-libong makasalungat na mga ideya. Sa sandaling iyon, nagsalita si Jose mula sa panig ng akusado. Ang kanyang boses ay basag, ngunit mayroon itong isang desperado at hayop na emosyon na nagpatahimik sa buong korte. Maya, anak, hindi mo na kailangang gawin to. Tatanggapin ni Papa ang hatol. Nakamali si Papa.
kailangan kong pagbayaran, kaya hindi mo na kailangang masaktan at mapahiya ng ganito sa harap ng mga tao. Humihingal siya, pinupunasan ang ngaluhang malayang dumadaloy. Ang mama mo, hindi niya gugustuhin na gawin mo to. Hindi niya gugustuhin na maranasan mo ang ganitong kakilakilabot na bagay. Ang salitang mama ay tumusok na parang isang punyal sa puso ni Maya. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang ama. Ang kanyang matapang na maskara na hindi nagiba mula nang pumasok siya sa korte ay nagsimulang makaroon ng mabitak. Pero nangako ako kay mama, nanginginig ang boses ng bata. Bago siya pumunta sa langit, nangako ako na poprotektahan ko si Papa. Nangako ako na walang sinuman ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Humagulgol si Jose na parang isang hayop, yumukyok sa kanyang sarili. Maging ang magwardiya sa kanyang tabi ay tila naantik sa trahedyang tanawin, lumuwag ang kanilang pagkakahawak sa kanya. Ang lola ni Maya, na kanina patahimik na umiyak, ay hirap na tumayo sa kanyang nanginginig na mga binti. Lumapit siya sa kanyang apo at inilagay ang kanyang makamay sa maliliit na balikat ng bata. Anak ko, sabi niya sa isang tinig na puno nga pagmamahal na parang pinupunit ang kanyang puso. Sapat na ang ginawa mo, napakahusay nga iyong pakikipaglaban, walang sinuman ang hihingi pang ang higit pa sa ating Maya. Ngunit matatag na umiling si Maya. Kaya ko po, Lola. Alam ko po, kailangan lang pong maniwala ni kagalang-galang na hukom kahit konting-konti lang. Muling tumingin ang bata kay Hukom de Leon. Ang lalaki ay nanatiling nagelo, pinagpapawisan ng malamig, nakatitig sa kanyang binti na nagtaksil sa kanya, kagalang-galang na hukom, lumapit pangang isang hakbang si Maya. Alam niyo rin po ang pakiramdam na mawalan ng pinakamamahal na tao sa mundo, hindi po ba? Ang tanong na iyon ay tumama sa walang depensang hukom. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang malinaw na mga matang bata. May isang kakaibang bagay sa kanyang tingin na kayang mag-alis ng lahat ng depensa ng isang tao. Sagot ng hukom sa halos isang bulong. Alam ko ang sakit na iyon. Kung gayon, alam niyo po, mahinahong ipinagpatuloy ng bata, ang kakilakilabot na pakiramdam na wala kang magawa habang ang mahal mo sa buhay ay naghihirap hanggang kamatayan. Napalunok ng laway si Hukom de Leon. Ang maalaalang nakaraan ay mabilis na dumaan sa kanyang isip. Ang malagim na aksidente sa kotse, ang doktor sa labas ng operating room na nagbigay ng malagim na diagnosis. Ang kanyang asawa na humahagulgol sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay, ang masumunod na taon na parang impyerno. Sinubukan siyang buhayin muli ng kanyang asawa, ngunit araw-araw, lalo siyang lumulubog sa balon ng samang loob at pagkamuhi. At sa wakas, ang araw na hindi na niya nakayanan ang impyerno at iniwan siya, may dalang mapapeles ng diborsyo. Ang ganap na kalungkutan ng araw na iyon. Alam ko, pag-amin niya, ang kanyang boses ay may isang desperadong kahinaan na walang sinuman sa korteng iyon ang nakarinig dati. Tumango si Maya. Musika, hindi po masamang magnanakaw ang papa ko, kagalang-galang na hukom. Isa lang po siyang tao na nagkamali habang sinusubukang iligtas ang taong mahal na mahal niya. Katulad pong pagkakamali ninyong isara ang inyong puso at maging isang malamig na tao para hindi masaktan. Ang masalitang bata ay parang isang mabigat na kamao na tumama sa dibdib ng hukom. Tama ang bata. Ang kanyang matinding katigasan, ang kanyang malamig na yelo, ay sa katunayan isang malaking baluti na kanyang ginawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa sakit at pagdurusa. Dahil ang pakiramdam at pakikiramay ay may kasamang matinding sakit, pinili niya ang landas na hindi makaramdam ngang anuman. Isang mahinang bulungan ang kumalat na parang alon sa korte. Nagsimulang makitangam nga tao ang higit pa sa titulo ng krimen ni Jose Reyes. Tiningnan nila ang higit pa sa kakaibang himala ngang maliit na bata. Nasaksihan nila ang isang malalim na sakit na maaring ibahagi ng isang tao sa iba, isang universal na pagkakamali na maaring gawin ng sinuman, isang mamamahayag sa likurang hanay ang nag-alis ng kanyang salamin at nagpunas ng luha, maging isang veteranong abogado na kilala sa pagiging walang puso ay marahas na hinubad ang kanyang kurbata na parang sinasakal siya.
Sinubukang kontrolin muli ng piskal ang sitwasyon. Kagalang-galang na hukom, ang lahat ng ito ay isang seryosong paglabag sa pamamaraan. Musika, hindi natin maring haing isang grupo na terapi ang sakradong bulwakan ng korte. Ang batas ay dapat na malinaw at mahigpit na ipatupad. Pagkatapos, isang mas batang abogado ang biglang tumayo. Ang batas ay umiiral upang maghatid ng hustisya. Anong hustisya ang makakamit natin sa pagkulong na parang isang makina sa isang lalaking nabaliw sa pag-asang mailigtas ang kanyang nag-agaw buhay na asawa? Naknakaw siyang pondong publiko, sigaw piskal, punong galit. Ang perang iyon ay mahalagang buwis na dapat sanay ginamit para sa ibang mga mahihirap na pamilya na nangangailangan ng tulong. Ibabalik ko po lahat, biglang sigaw ni Jose na ikinagulat ng lahat. Kahit magtrabaho ako sa konstruksyon sa buong buhay ko, kahit magtrabaho ako hanggang sa mamatay ako, ibabalik ko po ang lahat hanggang sa huling sentimo. Pero pakiusap po, huwag ninyong kunin ang anak ko mula sa akin. Nawalan na pong ina ang batang iyan. Huwag ninyo pong hayaan na mawalan din siyang ama. Pakiusap po, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa matatayok na pader ng korte. Maraming tao sa galerya ang napahagulhol dahil sa lalim ng kanyang desperasyon. Si Maya ay tumakbo ng mabilis patungo sa kanyang ama, lampas sa mga guwardiya. Ang magwardiya, na walang lakas na loob na pigilan ang bata, ay nagbigay daan, at si Maya ay tumalon sa mga bisik ng kanyang amang nakaposas. Musika, sinubukan ni Jose na yakapin ang bata ng mahigpit sa kanyang hindi malayang mga braso. Ang dalawa ay humagulgol, nakakapit sa isa't isa na parang magugunaw na ang mundo. Hindi kita hahayaang kunin, Papa, hikbi ni Maya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Jose. Nangako ako kay Mama, tutuparin ko. Pinanood ni Hukom de Leon ang buong tanawin at sa wakas, naramdaman niyang nabasag ang malaking tanikala na matagal nang gumagapos sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi lamang ang kanyang paralisadong magabinti ang milagrosong nagkakaroon muling ang buhay. Isang mas fundamental at malalim na pagbabago ang nagaganap. Ang kanyang puso, na matagal nang inilibing sa ilalim nga taon ng samanglob at sakit, musika, ay nagsimulang tumibok muli ng mainit. Huminga siyang malalim, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang mukha at gamit ang superhuman na lakas, itinulak niya ang kanyang sarili gamit ang dalawang kamay sa mga braso ng silyang degulong. Ang korte, na napansin ang kanyang paggalaw, ay biglang naging tahimik na parang isang sementeryo. Maya, tawag niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi na kasing lamig ng yelo tulad ng dati. Halika dito. Ang bata ay nag-aatubiling humiwalay sa yakap ng kanyang ama at dahan-dahang lumapit muli sa hukom. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha, ang kanyang napisngi ay pula, ngunit, musika, itinaas niya ang kanyang ulo ng buong pagmamalaki. Matagal na tinitigan ng hukom ang mukhang bata, at sa pagkamanghang lahat, iniabot niya ang kanyang malaking kamay sa bata. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya, isang simple ngunit, musika, mabigat na salita. Walang pag-alinlangan, hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malaki, magaspang at nanginginig ng husto. Susubukan ko, sabi ni Hukom de Leon. Ang kanyang mata ay puno na rin ng luha. Hindi ko masisiguro kung magagawa ko ito, kung kakayanin ko, pero susubukan ko. Ipinikit niya ang kanyang mata, humingang malalim, at nagsimulang itulak ang kanyang sarili gamit ang lahat ng lakas sa kanyang braso at binti. Ang mga kalamnan sa kanyang hita, na matagal nang natutulog, ay sumigaw sa sakit na parang pinupunit. Isang hindi may larawang sakit ang bumalot sa kanya, ngunit hindi siya huminto. At milimetro sa milimetro, sentimetro sa sentimetro, ang kanyang malaking katawan ay dahan-dahang umaangat mula sa silyang degulong. Ang korte ay sumabog sa mga sigaw at palakpakan ng mataong nakasaksi sa isang himala. Ang ma-shooter ng kamera ay walang tigil at ang matao ay tumalon mula sa kanilang maupuan na parang ma-spring. Ang lola ni Maya ay lumuhod sa sahig, nagdarasal na makadikit ang kanyang palad.
Si Jose ay nakatingin na may malalaking mamata, hindi makapaniwala sa himalang nagaganap sa kanyang harapan. At si Maya. Ang maliit na batang 8 taong gulang na si Maya ay nakatitig sa kanya, hawak ang malaking kamay ni Hukom de Leon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ngunit may isang paniniwalang napakalakas at dalisay na kayang magliwanag sa buong korte. Tuloy lang po, bulong ng bata. Nagawa niyo po. Mahigpit na hinawakan ni Hukom de Leon ang maliit na kamaing bata. At sa unang pagkataon sa lupngang, maraming taon pagkatapos ng malagim na aksidente, buong puso niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili na maniwala sa isang imposible isang himala. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Bawat hininga, bawat tibok ng puso sa lupnang korte ay tila mahahawakan at matingkad. Patuloy na itinutulak ni Hukom de Leon ang kanyang sarili. Ang kanyang mga braso ay nanginginig na parang dahon sa isang superhuman na pagsisikap, musika, at ang kanyang mukha ay napuno ng pinahalong matinding pisikal na sakit at isang malalim na panlob na determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Mula sa silyang dagulong na naging kanyang bilangguan, kanyang sumpa, at kasabay nito, ang kanyang mapait na kanlungan mula sa sakit, dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanyang mabinti ay nanginginig na parang isang sanggol na natututong maglakad sa unang pagkakataon. Ang kanyang makalamnan, na lumiit at nakalimutan na sa mahabang panahon at matinding hindi paniniwala, ay sumisigaw sa matinding sakit. Bawat selula sa kanyang katawan ay tila lumalaban sa imposibleng paggalaw na ito, ngunit hindi siya sumuko, hindi niya kayang sumuko. Ang maliit na kamay ni Maya ang kanyang tanging angkla. Sa panlabas, ito ay maliit at marupok, ngunit sa loob nito ay may isang napakalakas na puwersa na higit pa sa anumang lohikal na paliwanag. Kaunti na lang po, hinihikayat siyang bata sa isang boses na napakalambot at punong pagmamahal na hindi kapani-paniwala para sa isang bata. Malapit na po kayo. Nararamdaman ko po, kaunting lakas pa po. Malalaking butil enege pawis ang dumaloy na parangulan, binabasa ang itim na toga na sumisimbolo sa autoridad at katigasan ni Hukom de Leon. Ang kanyang basang kamay ay muntik nang dumulas sa makinis na ibabawgang mesa, ngunit musika hindi niya binitawan ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang kanyang matuhod ay nanginginig na parang anumang sandali ay babaksak, ngunit naktiis siya. At sa wakas, na parang ang buong sansinukob, ay maingat na inayos ang mga gulong nito para sa nag-isang at milagrosong sandali na ito, ang imposible ay naging totoo. Si Hukom Alejandro de Leon ay ganap na nakatayo sa kanyang dalawang paa. Hindi nakasandal sa anuman, hindi nakayuko, tuwid at matayog. Ang kanyang mabinti ay nanginginig ng husto, at kahit sa ibabawong kanyang pantalon, makikita ang pagalon ng kanyang makalamnan, ngunit buong-buo niyang sinusuportahan ang bigat ng kanyang katawan sa sarili niyang nabinti. Sa unang pagkakataon matapos ang hindi mabilang na mga taon, tulad ng bago ang malagim na aksidenteng sumira sa kanyang buhay, tinitignan niya ang korte mula sa itaas. Ang ganap na katahimikan ay tumagal lamang ng 1 o 2 segundo, at pagkatapos, na parang paguho ng isang malaking dam, isang nakakabinging sigawan ang sumabok na tila yayanik sa mga pundasyon ng solemne na korte. Isang nakakabinging hiyawan, isang kulog na palakpakan, at hindi mapigilang pag-iyak ang sabay-sabay na sumabog. Lahat ng tao sa korte ay sabay-sabay na tumayo na parang nahipnotismo. May mga taong pumapalakpak na parang mababasag ang kanilang mga palad, may mga taong humahagulgol na parang bata, at may mga taong nagyelo na parang mga estatwa sa matinding pagkabigla. Diyos ko, patawarin, sigaw isang matandang babae sa ikatlong hanay, ang kanyang boses ay garalgal sa hilaw na emosyon. Ito ay isang himala, isang tunay na himala ang nangyari sa harap natin. Hindi ako makapaniwala, impossible to, impossible, bulong ng lalaki sa tabi niya, hawak ang kanyang ulo. Ang mamamahayag ay nakakatulakan, nakmamadaling ay broadcast ang imposibleng katotohanang ito sa kanilang mga istasyon. Ang kanilang makamay ay nanginginig ng husto kaya't hirap silang hawakan ang kanilang makamera.
Ang mga photojournalist ay nag-unahan, nagtutulakan para sa pinakamagandang anggulo. Alam nila sa kanilang kaibuturan na ang musika, isang litratong ito ang magiging pabalat ng mga pahayagan sa buong mundo sa loob lamang ng ilang oras o marahil ilang minuto. Sa panihing akusado, si Jose ay tuluyang nanghina at napaluhot sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha ngang kanyang nakapos na kamay at isang desperadong pag-iyak na tila nakmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang yumanig sa kanyang buong katawan. Hindi lamang ito luhang ginhawa, ito ay luhang espiritual na kagalakan na saksihan ang katotohanang mayroon pa ring dalisay na himala sa malupit at walang katapusang mundong ito. Ang lola ni Maya ay humagulgol habang niyayakap ang isang estrangherang babae sa tabi niya na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, nagyakapan sila na parang makapatid, nakakaisa sa isang malaking damdamin na lumampas sa lahat na pagkakaiba, ngunit hindi lahat ay nakdiriwang sa himala. Habang ang karamihan ay nadadala ng emosyon, ang piskal ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar. Ang kanyang mukha ay madilim at matigas na parang bato at ang kanyang kamao ay napakahigpit na nakakuyom na ang kanyang makuko ay tumutusok sa kanyang palad. Matigas ang kanyang panga at ang mga ugat sa kanyang sentido ay umuumbok. Hindi siya pumalakpak, hindi ngumiti, hindi sumali sa kolektibong kagalakan. Marahas at malakas niyang hinampas ang mesa, tumalsik ang mga dokumento sa sahig. Ang tunog ay matalas na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng karamihan. Katahimikan, hinihiling ko ang katahimikan sa korta. Ang kanyang may autoridad na boses ay bumaksak na parang kidlat, pinuputol ang alon ne emosyon. Isang malamig na hangin ang pumuno sa silid. Walang magbabago dahil lang sa palabas na ito. Ang isang sirko ay hindi nakbubura ng isang krimen, gaano man kakakaiba at di makatotohanan ang pangyayaring ito. Ang bulungan karamihan ay dahan-dahang humupa na parang pagbaba ang tubig. Ang matao ay nanatiling punong pagkamangha, may maluha pa rin sa kanilang mamata, ngunit unti-unti nilang nababawi ang kanilang pagiging makatotohanan at nagsimulang umupo muli. Ang anino ng malupit na katotohanan ay muling bumagsak sa mahiwagang sandali. Ipinagpatuloy ng piskal ang pagsasalita. Ang kanyang boses ngayon ay maingat na inayos upang maging makatwiran, ngunit nananatiling matalas at matatag na parang isang labaha. Itinuro niya si Jose gamit ang isang hindi nanginginig na daliri. Mga kababayan, pakiusap, manumbalik kayo sa inyong katinuan. Tayo ay dinadaya ng mababaw na emosyon. O, inaamin ko, ang ating nasaksihan ay napakagulat at maaring mahirap ipaliwanag ng agham. Ngunit hindi nito ginagawang inosensya ang akusado at hindi nito binubura ang malubhang krimen na kanyang ginawa. Huminto siya sandali, hinahayaang bumigat ang kanyang masalita sa hangin. Ang akusado, si Jose Reyes, ay nagnakaw ng 5 milyong piso. 5 milyon, itanim ninyo ang numerong iyan sa inyong naisipan. Ang perang iyon ay maaring nagligtas ng dose-dosenang, marahil daan-daang pamilya, para ito sa maraming pasyente, tulad ng asawa ng akusado na nangangailangan ng agarang paggamot, mga batang namamatay dahil walang pambiling ng gamot, mga kawaawang matatanda na nangangailangan ng pangangalaga. Ang kanyang mga salita ay parang mabibigat na bato na walang awang bumaksak sa kolektibong konsensya. Isang malalim na pag-aalinlangan ang kumalat sa mga mukha ng mga taong ilang sandali pa lang ay nakangiti sa kagalakan. Ang mataong naguguluhan ay tumango o umiling. Ang piskal ay isang bihasang mananalita, isang mangangaso na likas na alam kung saan sasaksakin para sa pinakamalalang pinsala. Siyempre, lubos kong naunawaan ang inyong awa at simpatya. Malumanay niyang ipinagpatuloy sa isang boses na ngayon ay maunawain ngunit may nakatagong malupit na lohika. Ako rin ay tao, may dugo rin ako at puso. Ang kwento na akusado ay tunay na nakakadurog ng puso. Ang mawalan ng minamahal na asawa ay isang malagim na trahedya. Walang sinuman ang makakaila niyan, ngunit paano ang ibang nga
asawang namatay. Ang ibang mga magulang na maaring nailigtas kung ang pera ay nanatili sa pondong gobyerno, paano ang mga luhangang ibang mga bata na naulila dahil hindi sila nakatanggap ng tamang paggamot dahil ninakaw ang pera? Isang hindi komportable at mabigat na katahimikan ang dumaan sa korte. Ang pananawang piskal ay napakasakit ngunit kasabay nito, perpektong makatwiran. Ang krimen ni Jose ay hindi nangyari sa isang vacuum. Mayroong maraming hindi nakikitang mga biktima na kailangang pasanin ang malagim na kahihinatnan dahil sa akusado. Dahan-dahang itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay malalim na guhit ng hindi mabilang na luha at wasak sa matinding sakit. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay magaspang at basag na parang nilunok niya ang buhangin, ngunit nakakagulat na malinaw at kalmado. Alam ko po, alam ko po. Ang lahat ng sinabi ninyo, Ginoong Piskal. Iyan po ang masalitang parang punyal na itinusok ko sa aking sarili libu-libong beses tuwing gabi sa aking selda. At dadalhin ko po ang kakilakilabot na pagkakasala na iyan hanggang sa araw na ako ay mamatay. Huminto siya sandali, humihinga ng mabigat na parang pinupunit nganghin ang kanyang ngabaga. Musika, bawat gabi bago ako matulog. Tinatanong ko ang aking sarili. Ilang tao ang umiyak ng dugo dahil sa aking ginawa. Ilang ina ang sinaktan ko. Ilang ama ang kailangang ilibing ang anak na namatay dahil sa aking kasalanan. Alam ko pong may mga taong namatay dahil hindi nila natanggap ang perang iyon. Alam ko pong sinira ng aking kakilakilabot na desisyon ang buhay ng mga inosenteng tao. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Ngunit ang babaeng naging mundo ko mula nung ako ay 18 taong gulang, ang ina nga aking kaysa isang anak na babae, ay namamatay sa sakit sa harap ng aking mga mata. Sabi ng doktor, kung hindi siya makakatanggap ng mamahaling gamot, mamamatay siya sa loob ng ilang linggo, marahil ilang araw. Ako ay nasa isang ganap na kawalan ng pag-asa. Sa loob ng ilang buwan, hindi ako nakatulog, hindi ako makakain. Ang tanging nasa isip ko ay iligtas ang aking asawa, kahit na kailangan kong ibenta ang aking kaluluwa sa demonyo. Ngayon, naiintindihan ko po na kahit gaano kasakit ang pagdurusa, hindi ito maaring maging isang makatwirang dahilan para sa isang krimen na sumisira sa iba. Ngunit noon, hindi ako isang makatwirang tao. Isa lamang akong balif na hayop na malapit nang mawala ang lahat sa mundo. Musika. Ginawa ko po ang pinakakakilakilabot at hindi na mababawing pagkakamali at ngayon pinagdurusahan ko ito sa impyerno. Hindi po ako humihingi ng tawad sa aking ginawa. Isa po akong basura na hindi karapat-dapat patawarin. Ang tanging hinihiling ko po ay isang pagkakataon na ayusin ang mga bagay na maari pang ayusin. Ibabalik ko po ang perang ninakaw ko. Kahit abutin pa ngang 20 o 30 taon, kahit magtrabaho ako hanggang sa huling hininga ko, musika, pero pakiusap po, hayaan ninyo akong manatili bilang isang ama sa aking anak na babae. Wala na pong iba ang batang iyan kundi ako at ang kanyang matandang lola, napakarami na po niyang nawala. Ang katahimikan pagkatapos, ang kanyang pagsusumamo ay napakabigat at malakit. Naglalabanan ang makasalungat na damdamin, ang hatol ng batas at ang awang ng tao, ang malamig na batas at ang mainit na sangkatauhan, ang nararapat na parusa at ang posibilidad ng kaligtasan. Matigas na umiling ang piskal, ngunit ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na siya rin ay nakikipaglaban sa isang matinding panlob na kaguluhan. Ginoong Reyes, lubos kong naunawaan at ikinalulungkot ang iyong personal na pagdurusa. Ngunit ang hustisya ay hindi tungkol sa kung ano ang personal nating gusto o nararamdaman. Ito ay isang mahigpit na panukat ng kung ano ang objektibong tama. At ayon sa batas, ang embansang ito na ating pinangakuan na ipagtatanggol, ang objektibong tama ay ang may katumbas na parusa ang bawat krimen, walang eksepsyon. Sa sandaling iyon, isang ibang boses ang bumasag sa malamig at matatag na lohika ang piskal. Isang boses na malalim, matatag, at may isang malaking autoridad na higit pa sa posisyon NG isang hukom ang boses ni Hukom
Alejandro de Leon, parusa. Isang salita lamang, ngunit hiniwa nito ang hangin na parang isang matalas na samurai. Lahat ay sabay-sabay na napalingon sa kanya. Si Hukom de Leon ay nakatayo pa rin ng tuwid. Hawak niya ang mabigat na mesa ng hukom, hindi may tago ang panginginig ng kanyang mabinti. Ang kanyang damit sa ilalim ng toga ay basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang mata ay mas malinaw at musika, mas matindi kaysa dati, nagniningning sa isang banal na layunin. Aba, Ginoong Piskal, ipinagpatuloy ni Hukom de Leon, ang bawat salita ay may bigat at lakas. 100% tama po kayo. Ang krimen ay dapat may katumbas na parusa. Alam ko rin po na ang isang lipunan na walang parusa ay guguho. Ngunit ang hustisya na walang awa ay hindi hustisya. Ito ay isang institusyonal na paghihiganti lamang na ginawang legal sa ngalan ng batas, isang legal na kalupitan. At ako, higit kaninuman, ang pinaka-nakakaalam niyan, dahil ako mismo ang nahasik ng kalupitang iyan sa sagradong korteng ito sa loob ng maraming taon ng walang anumang pagsisisi. Binuksan ng piskal ang kanyang bibig para sumagot, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang nanginginig na kamay. Pinatahimik siya gamit ang ganap na otoridad bilang pinakamataas na tagapagpasya sa korte. Sa nakalipas na mga taon, pinamahalaan ko ang korteng ito ng may isang halos balif na kahigpitan. Lubos akong naniniwala na ang batas ay dapat ipatupad na parang isang makina, walang anumang eksepsyon, emosyonal na konsiderasyon o pag-unawa sa trahedya ng isang individual. Hinatulan ko ang daan-daang tao na parang mga makina sa korteng ito nang hindi man lang tinanong kung bakit sila napunta rito. Hindi ko man lang inisip kung may iba pang solusyon. Ipinagmalaki ko pa ang aking sarili. Akala ko ang aking katigasan na hindi natitinag ng anumang awa, ang aking sandata. Akala ko iyon ang gumawa sa akin na isang mahusay at makatarungang hukom. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ipinagpatuloy niya. Ngunit ngayon, isang 8 taong gulang na bata ang nagturo sa akin ng isang katotohanang hindi itinuro sa akin ng 4 na taon sa law school at ng daan-daang makakapal na libro ng batas na aking binasa. Ang tunay na hustisya ay hindi kailanman binabalewala ang komplikadong kuwento ng isang tao. Hindi nito ginagawang isang simpleng case number ang nasugatan at magulong buhay ng isang tao, at hindi nito sinisira ang personal na trahedya sa ilang malamig na pangungusap sa isang hatol. Si Maya ay nakatingin sa hukom na may malalaking mata na parang kuneho. Tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang mapulang pisngi. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya akalain na ang kanyang maliit na kilos at simpleng mga salita ay magdudulot ng isang napakalaking bagyong pagbabago sa loop ng isang taong parang yelo. Huming ng malalim si Hukom de Leon. At pagkatapos, isang hakbang, isang maliit, nanginginig at hindi perpektong hakbang, ngunit isang ganap at buong hakbang gamit lamang ang kanyang sariling na binti na matagal ng patay. Lahat sa galerya ay napasinghap, isang ganap na katahimikan na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng isang karayom. Nakatayo ako ngayon sa aking sariling mga paa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sabi niya, ang kanyang boses ay hubat sa anumang depensa. Isang bagay na sinabi nga, pinakamahuhusay na doktor sa bansang ito na imposible. Isang himala na ako mismo, isang edukado at mahigpit na rasyonalis ay naniniwalang imposible magpakailanman. Musika, ibinigay ko sa aking sarili ang sentensyang kamatayan na ako ay mabubulok sa isang silyang de gulong habang buhay. Tiningnan niya ang kanyang mabinti na may ekspresyong puno ng pagkamangha at pasasalamat, at alam niyo ba kung paano nangyari ang hindi kapanipaniwalang himalang ito? Dahil isang batang babae na dapat ay naglalaro lamang ng manika ang hindi tumanggap sa sinasabi ng mundong ito na imposible. Habang lahat tayo ay tumatawa at nangungutya, ang batang ito ay nag-iisa na may hindi natitinag na pananampalataya. At habang lahat ng matatanda ay sumuko, ang batang ito ay hindi sumuko at tumingin si Hukom de Leon kay Jose. Ang kanyang tingin ay ganap na nagbago.
Hindi na ito ang malamig na tingin ng isang mapagmataas na hukom na tumitingin sa isang bilanggo. Ito ay ang malalim na tingin ng pakikiramay ng isang tao na may malaking sugat na tumitingin sa isa pang tao. Musika. Ginoong Jose Reyes, ang katotohanang nakagawa ka ng isang malubhang krimen ay hindi may kakaila. Hindi ko tatakpan ang iyong kasalanan o sasabihing maliit na bagay lamang ang iyong ginawa. Ang pagnanakaw sa pondo publiko ay isang napakaseryosong krimen, may mga tunay na biktima at nagdulot ito en matinding pagdurusa. Huminto siya sandali. Ngunit Ginoong Reyes, ikaw din ay isang kaawa-awang ama na napilitang harapin ang isang malaimpyernong pagpipilian na walang sinuman ang dapat harapin. Isang pagpipilian sa pagitan ngang malamig na batas at ng buhay ang iyong asawa na mas mahal mo pa sa iyong sariling buhay. Isang kakilakilabot na pagpipilian sa pagitan ngang legal na tama at ng isang kamatayan na hindi kayang tiisin ng sinumang tao. Ang korte ay tahimik na parang patay, maging ang piskal ay nanahimik. Ako rin, sa nakaraan, ay naharap sa isang napakahirap na pagpipilian, pag-amin ni Hukom de Leon. Ang kanyang boses ay hubat. Noong araw ngang malagim na aksidente, nang sabihin sa akin ng mga doktor na hindi, na ako makakalakat muli, na ang aking maningning na nakaraan ay tapos na, ang aking asawa ay nanatili sa aking tabi, inalagaan niya ako, sinubukang aliwin, at desperadong ipinaalala sa akin na mayroon pa akong dahilan para mabuhay. Ngunit musika, pinili ko ang sama ng loob, pinili ko ang pagkamuhi. Ginawa kong isang matulis at malaking kuta ang aking sakit at sa huli nawala ko ang aking asawa. Hindi kamatayan ang kumuha sa kanya. Ang aking sariling emosyonal na pang-aabuso at malamig na kalupitan ang nagtulak sa kanya palayo. Iniwan niya ako hindi dahil hindi niya ako mahal, basak ang boses ng hukom. Musika, iniwan niya ako dahil sumuko na ako sa buhay. Ginawa kong isang malamig na yelo ang aking personal na trahedya, pinapatay ang lahat sa paligid ko, lalo na ang mainosenteng pamilya na nakatayo sa korteng ito, naghihintay sa aking malamig na hatol. Ako ang pinakamasamang halimaw sa kanila. Pinuputol ko ang kanilang huling hiblang pag-asa. Isang babay sa gitnang galerya ang napahagulhol. Siya rin, ilang taon na ang nakalipas, ay hinatulan ng hukom na ito ng walang anumang konsiderasyon na nagwasak sa kanyang pamilya. At ngayon, nasasaksihan niya ang walang-awang lalaking sumira sa kanyang buhay na gumuho sa pagsisisi. Muling tiningnan ng hukom si Jose. Ginoong Reyes, nakagawa ka ang isang malubhang kasalanan. Ngunit ang isang pagkakamali ay hindi nagtatakda ng halaga ang isang tao magpakailanman. Ang tunay na nagtatakda sa isang tao ay kung anong buhay ang pipiliin niya pagkatapos niyang bumaksak, kung paano siya muling luluhod at tatayo. At ngayon, nakikita ko sa aking harapan ang isang lalaking nagsisisi ng buong kaluluwa. Isang ama na lubhang kailangan pang kanyang naulilang anak na baba. Tiningnan niya si Maya. At nakita ko kung paano tiniis ngang batang ito ang kakilakilabot na pangungutya at kahihiyan para lamang mailigtas ang kanyang ama. Paano hinarap ngang isang 8 taong gulang na bata ang malupit na mundong ito. Kung ang isang bata ay nagpakitang ganito kadakilang pananampalataya, paano ko, bilang isang hukom, bilang isang matanda, susukuan ang posibilidad ng kaligtasan para sa lalaking ito? Hindi na napigilan ng piskal at sumabog. Kagalang-galang na hukom, nilabak ninyo ang linya. Nawalan na kayo ng legal na pag-isip dahil sa personal na emosyon. Ito ay isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Kung gayon, pawalang bisa ninyo, umungol si Hukom de Leon na parang isang tigre. Ang mahinang lalaking nagsisisi kanina ay nawala at isang napakalaking autoridad ang lumabas. Ang isang paglilitis na hindi nagsusumikap na hanapin ang tunay na kahulugan ng hustisya, isang hatol na binabalewala ang komplikadong sangkatauhan ng mga kasangkot ay mas masahol pa sa basurang papel na pinag-imprentahan nito. Ito ay isang duwag na kalupitan na nakatago sa likod kang isang legal na maskara. Muling sumabog ang palakpakan, mas malakas at mas kahanga-hanga kaysa dati.
Isang matandang veteranong abogado ang tumayo. Kagalang-galang na hukom, mayroong legal na batayan para sa hatol na inyong isinasaalang-alang. Ang batas ay nagpapahintulot sa suspended sentence o alternatibong parusa sa mga pambihirang kaso. Ang layunin ng batas na ito ay para sa mga sitwasyong tulad nito. Sinundan siya ng isang mas batang abogado. Tama po, ang pagkakakulong ay hindi ang tanging sagot. Mayroong community service, restitution, electronic monitoring. Hindi kailangang makulong ang akusado para makamit ang hustisya. Unti-unting nawalan ng lakas ang piskal. Alam niyang talo na siya. Ang agos ay hindi na may babalik. Tumango si Hukom de Leon sa mga abogado. Tama kayo, ang ating batas ay mayroon ng mga makataong solusyon. Ngunit ako, ang mayabang at hanggal na hukom na ito ang nagbulag-bulagan. Muli niyang tiningnan si Jose. Ginoong Reyes, makinig kayo. Hindi ko kayo hahatulan no guilty. Ang ginawa ninyo ay isang krimen. Ngunit hindi ko rin puputulin ang huling hiblang ng iyong pamilya. Hindi ko aalisin ang ama sa isang kaawa-awang bata na nawalan ng ina. Hindi ako gagawang isa pang trahedya sa ngalan ng bulag na hustisya. Malakas at malinaw niyang ipinahayag. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ko ang paglilitis na ito. Sa mga susunod na araw, susuriin ko ang lahat ng legal na alternatibo. Bubuo ako ng isang espesyal na komite ng mega social worker, psychologist at mega eksperto sa rehabilitasyon. At hahanapin ko ang pinakamahusay at pinakamatalinong solusyon na maghahatid ng hustisya ng hindi winawasak ang batang ito. Pagkatapos, ibababa ko ang aking huling hatol. Si Jose ay napahandusay sa sahig, humahagulgol ng walang tigil. Tumakbo ang kanyang lola para yakapin si Maya. Si Maya ay nakangiti sa gitna ng kanyang naluha. Ang kanyang mukha ay nagniningning na mas maliwanag pa sa araw. Umupo ang piskal sa kanyang upuan, tanggap ang kanyang ganap na pagkatalo. Ang korte ay nagpasya na bago pa man may labas ang opisyal na hatol. Si Hukom de Leon, sa kabilangang matinding sakit sa kanyang binti, ay nanatiling nakatayo at tiningnan ang korte. Daan-daang mukha na punong emosyon ang nakatingin sa kanya. Dahil dito, opisyal kong sinuspinde ang paglilitis ngayong araw, sa wakas ay ipinahayag niya. Nang sa wakas ay bumaksak siya sa kanyang silyang de gulong, hindi ito isang tanda ng kahinaan o pagkatalo. Ito ay ang maluwalhating pahinga ng isang taong ganap na sumira sa malaking pader ng imposible. Musika, hindi lamang niya muling pinatayo ang kanyang paralisadong katawan, kundi siya ay ganap na nabuhay muli-mula sa balon ng kalupitan at pagkamuhi. Habang ang mga tao ay dahan-dahang umaalis sa korte, si Maya ay nanatiling hindi gumagalaw. Hawak pa rin ang magaspang at malaking kamay ng matandang hukom na sa wakas ay natutong maniwala sa impossible at magmahal. 3 linggo ang lumipas mula sa makasaysayang araw na iyon. Ang milagrosong paglilitis ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang mapahayagan ay naglathala ng larawan na hukom na tumatayo mula sa kanyang silyang de gulong at ang social media ay sumabog sa mga teorya at testimonya. Ngunit para kina Hukom de Leon, Maya at Jose, ang nakalipas na 3 linggo ay isang panahon ng matinding emosyon at pagbabago. Sa araw ngang muling pagbubukas ng paglilitis, ang korte ay masiksikan pa. Ang matao mula sa iba't ibang panig ng bansa ay dumating upang masaksihan ang katapusan ng paglilitis ng siglo. Ang kapaligiran ay solemne at puno ng paggalang. Pumasok si Jose. Hindi na nakaposas. Siya ay may dignidad. Ang kanyang mata ay may bagong pag-asa. Si Maya ay nakaupo sa tabi ng kanyang lola. Suot ang isang bagong damit na donasyon mula sa mga taong naantik sa kanilang kwento. Ang kanyang mukha ay may isang malalim na kapayapaan. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Lahat ay sabay-sabay na tumayo, hindi dahil sa protokol, kundi dahil sa tunay na paggalang. Si Hukom Alejandro de Leon ay pumasok, naglalakad, hindi gamit ang saklay o walker. Ang kanyang mahakbang ay mabagal ngunit matatag,
at may dignidad. Siya ay isang bagong tao. Napasinghap ang mga tao. Ang ilan ay napayak sa tuwa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang upuan. Nang makaupo siya, ang una niyang hinanap ay ang mga mata ni Maya. Tumango siya sa bata, isang tangongang malalim na pasasalamat. Ngumiti pabalik si Maya. Ipinakpapatuloy ang paglilitis sa kaso Blech. 2026 CR 44,720 anunsyo no Clark. Nagsalita si Hukom de Leon. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may init. Bago ko ibaba ang hatol, nais kong itama ang isang malaking pagkakamali. Sa loob ng maraming taon, naging malupit ako sa aking mahatol. Binabalewala ang sangkatauhan ng maakusado. Sa nakalipas na 3 linggo, sinuri ko ang aking mga dating kaso at natukoy ko ang 23 kaso kung saan nakpataw akong masyadong mabigat na parusa. Nakikipag-ugnayan na ako sa piskalya para sa muling pagsusuri ng kasong ito. Hindi ito isang bagay na dapat ipalakpak, ito ay aking tungkulin. At ang prosesong ito ng pagsisisi ang nagdala sa akin dito ngayon upang hatulan ang kaso ni Ginoong Jose Reyes nang may bagong mamata. Tumingin siya kay Jose. Kaso ni Jose Reyes, nagnakaw kan 5 milyong piso, hindi natin ito maring malitin. Ngunit pagkatapos ng malalim na pagsisiyasat at pakikipag-usap sa mga eksperto, narating ko ang isang ibang konklusyon. Ginoong Reyes, hindi ka isang mapanganib na kriminal na kailangang ihiwalay sa lipunan. Ikaw ay isang lalaking itinulak sa desperasyon ng isang malupit na trahedya. At ikaw ay isang taong may matinding pagnanais na magsisi at magbayad sala. Tumulo ang mga luha sa mata ni Jose. Dahil dito, ang hatol ng korteng ito ay ang sumusunod. Ang sentensya ng pagkakakulong ni Jose Reyes ay sinuspinde. Sa halip, siya ay magbibigay ng 5 taon ng sapilitang community service sa cancer ward ng Philippine General Hospital kung saan aalagaan niya ang mga pasyente at kanilang mga pamilya. Lahat ng kanyang sahod, maliban sa pinakamababang halaga para sa kanyang pamilya, ay kukunin ng gobyerno hanggang sa mabayaran ng buo ang 5 milyong piso. Kailangan din niyang sumailalim sa buwan ng psychological counseling. Pinahihintulutan siyang bumalik sa lipunan sa ilalim ng surveillance at sa piling ng pamilyang kanyang ipinaglaban. Nang ipukpok ang martilyo, sumabog ang korte sa palakpakan at sigawan. Nagyakapan ang mga estranghero, umiyak, tumalon si Maya mula sa kanyang upuan at tumakbo sa kanyang ama na nakaluhod na sa sahig at humahagulgol. Niyakap ni Jose ang kanyang anak. Uwi na si Papa, anak, uwi na si Papa, hikbi ni Maya. O, anak, uwi na si Papa, hindi na kita iwan mag-isa. Tahimik na pinanut ni Hukom de Leon ang tagpo, isang dalisay at masayang ngiti sa kanyang mukha. May huli akong sasabihin, Ginoong Reyes, sabi niya sa mikropono, ang ospital kung saan ka maglilingkod. Doon din ako nagpapagamot para sa aking physical therapy 3 beses sa isang linggo, kaya madalas tayong makikita at personal kong susubaybayan ang iyong paglalakbay tungo sa pagbabayad sala. Hindi bilang isang hukom na nakbabantay sa isang kriminal, kundi bilang isang kapatao na natutong maniwala sa imposible. Ang sumunod na katahimikan ay mas malalim pa sa anumang salita. Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang buhay na 3 ay nagpatuloy sa isang maningning na direksyon. Si Jose ay naging isang inspirasyon sa ospital, ang kanyang sariling sakit ay naging lunas para sa iba. Si Maya ay lumaking isang matalinong bata na nagtuturo kahit sa kanyang maguro tungkol sa pakikiramay. Si Hukom de Leon pagkatapos magretiro ay naging isang pandaigdigang tagapagsalita tungkol sa restorative justice. Laging ibinabahagi ang kwento ng batang nakturo sa kanya kung paano tunay na makita. 10 taon pagkatapos ng himala, si Maya Reyes ay nagtapos bilang valedictorian ng kanyang law school class. Natutunan ko nung ako ay 8 taong gulang na ang hustisya na walang pakikiramay ay legal na karahasan lamang, sabi niya sa kanyang talumpati. Ang aking misyon ay ipaalala sa mundo na sa likod
ng bawat kaso ay isang buhay at bawat paglilitis ay isang pagkakataon para sa kaligtasan. Nakingisa siya sa pinakabata at pinakarespetadong public defender sa bansa. Si Jose ay nanatili sa ospital, isang voluntaryo na naglilingkod ng walang bayad. Tinuruan ako ng anak ko, lagi niyang sinasabi na kapag iniligtas kang isang himala, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay dapat gugulin sa pagliligtas sa iba. At si Hukom de Leon, sa kanyang mga lecture, ay laging nagtatapos sa mga salitang ito, isang anghel na bata ang nagpatayo sa akin. Ngunit ang mas malaking himala ay tinuruan niya ang aking bulag na kaluluwa na makita. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asa. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na maniwala. Ang lakas ng loob na bumulong sa harap ng imposible, naniniwala ako. At kapag ginawa mo, ang imposible mismo ay yuyuko at isang himala ang tatayo sa iyong harapan